Tumaas ang bilang ng mga kaso ng travel scam sa nakalipas na 3 taon. Babala ng mga otoridad, posibleng dumami pa yan ngayong papalapit ang Holy Week break. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa susunod na linggo, tiyak na mapupuno na naman ng mga pasahero ang mga paliparan, pantalan at bus terminal para samantalahin ang Holy Week break. Pero hindi lang pila ang kailangang paghandaan, kundi pati ang pag-iwas sa mga scam. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan, na biktima na ng travel scam. Nag-book siya ng travel package papuntang Hong Kong para sa kanyang pamilya sa isa umanong travel agency sa social media. 200,000 pesos ang babayaran para sa 7 tao. Mas mura kaysa kung mano-mano siyang gagawa ng itinerary. Kaya niya ito kinagat. Pero na magbigay siya ng down payment na 90,000 pesos, nagduda siya sa kausap na travel agent. Sabi niya, magdi-discountan daw. Oh, must be the baggage, sa insurance. Oh, bayaran mo na today, i-discountan ko yung parang less than 2,000. Nagtataka na ako, wala namang ganun ever since na nag-transact tayo sa agency. Makikita niya na, yung babayaran mo, fix na yun eh. Oo, wala ka nang kailangan baguhin doon, kaya nagtataka ako. Hanggang sa hindi na raw sumagot ang kausap niya at wala na rin sa social media ang travel agency, hindi na rin naibalik ang naibayad niyang 90,000 pesos. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, mayroong 14 na nagsulputang travel scam ngayon. Kabilang dyan ang pag-aalok ng peking accommodation sa mga hotel, murang travel deals at umano'y libreng bakasyon. Isa lang yung layunin nila, to deceive us of our hard-earned money. Kukunin na yun, pati yung information. Mas lalala pa raw habang papalapit ang Semana Santa. If we will follow the last holiday seasons, no? Sa early days before the holiday itself, there is a potential increase. And then during the holiday itself, magda-die down. Sa tala naman ng Philippine National Police, halos 500 kaso ng travel scams na ang naitala simula 2021. Pinakamarami ay noong 2023. Payo ng mga eksperto, huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng mura o libreng hotel accommodation, pati na rin sa murang pasahe sa eroplano o tour packages. Lagi raw siguruhing lehitimong travel agency ang kausap na accredited ng Department of Tourism. Sakaling mabiktima, agad itong ipagbigay alam sa Cybercrime Investigation Coordinating Center. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.